Dito ho tayo kay Alan Peter Cayetano, mga bossing. Maganda ho yung pagkakatanong dito kay Alan Peter Cayetano eh. At gusto ko din po yung naging sagot niya dito, mga kababayan. Pero yun lang tanong ko kung kailangan mo pa bang pagbotohan yung pag-convene ng Senate kahit na sa constitutional mandate ng Senate. Kung a simple majority. Pagka constitutional mandate, gagawin ko lang. Having said that, Sabi niya, di ba? Pagka-konstitusyon dapat gagawin. Wala nang boto-botohan, gagawin. Mga bossing, tsaka ito, kitang-kita naman po natin, no? Doon pa lang po, simula pa lang po sa Congress, hinihiring na po lahat yan. In aid of legislation, inaalam na po yan. Doon po nakolekta lahat ng mga resibo na ipinasa ng Office of the Vice President, pinasa ng Department of Education. Hindi ho nila lahat maipaliwanag. Wala silang masabi, wala silang maidepensa. Ano po? So ngayon, ang nakasalalay na po doon, yung pera ng bayan. Saan nga ba talaga napunta yan? Di po ba? Saan nga ba talaga napunta yan? So ngayon, idadahilan nila, yung timing kasi, yung oras kasi, yung panahon kasi. Hindi, kailangan na natin sagutin yan. Kaya nga nakasulat din, forthwith. Dapat malaman agad-agad, no? Dahil lugmok po ang ating bayan dahil sa mga magnanakaw na politiko. At kapag ka nakita kung saan nagastos ito, magkakaroon ng hustisya po ang sambayan ng Pilipino. Sabi ni Kat Tireman, kapag di natuloy ang impeachment ni Sara, tuloy tayo sa EDSA para buwaging ang Senado. Paalisin natin si Sara sa pagkakaupo. Yan, ang dami ko pong nakikitang ganyan, mga kababayan, sa social media. Diba, sabi ni Net Aragoza, harapang pang GGG o GAGO ginagawa sa taong bayan. Nilalaro na lang ang isipan ng mga tao, mga visit. Kung ganito po ang Senado, dapat talagang siguro wala na lang, ano? Dagdag lang sa mga pasweldo ho. Mga bossing. Dagdag lang sa mga pasweldo, dagdag lang po sa pasanin, no, ng taong bayan. kasi yung implementing it, applying it, 24, parating may botohan yan. But this may botohan doesn't make it Can it be okay? Ayan pa ho mga bossing. Ayan pa ho, mga kababayan. Si Cayetano, alam naman po natin maka-Duterte yan. Di ba? Alam natin maka-Duterte yan. Pero ang pagkakaintindi niya, kailangan gawin. Hindi na kailangan pagbotohan pa. Kailangan gawin. Kailangan niya walang delay eh. Pero ang ginagawa ho ng Senado natin, nako, lahat na po yata ng pagpapalusot, mga bossing, ginagawa nila. Lahat na po yata. Ano? Boss Mark, kung ganyan na lang ang reaksyon ng mga senador sa impeachment, wag na tayong magbayad ng tax. Wag naman. Hindi naman tayo ang dating Pangulong Duterte. Sino ba yung nagsabi noon? 'Di ba meron nagsabi noon na wag magbayad ng tax ang mamamayang Pilipino? Wag naman, wag gano'n, no? Baka makasuhan kayo noon, baka makasuhan tayo. Hindi naman tayo kagaya ng mga DDS na hihikayatin yung sambayan ng Pilipino na wag magbayad ng tax. Magbayad pa din ho, mga kababayan. Sabi ni Dennis Ostonal, sana itong new Senate building, gawin na lang ospital ng PBBM administration para sa taong bayan kaysa naman gamitin ang mga pulpul na senador. Ay. Ordered by a simple majority vote of the plenary of the Senate, yung constitutional mandate. Sabi ni Stemald, si Duterte ang nagsabi noon na wag magbayad ng tax. Ayun, nakarma. Pasok sa oblo. Di po ba? Pasok sa oblo. Wag tayo sisigaw ng gano'n. Kahit papaano ho, mga kababayan, meron pong mga leader ng ating bansa na ang hangarin ay matupad po na makabawi ang ating bayan.
Pero kung ganito ang ating mga senador, magkakampi-kampihan ho, biruin mo, talagang kitang-kita na natin, rinig na rinig natin sa lahat ng mga hearing doon sa mga in aid of legislation, hindi sila makasagot. Ibig sabihin, may questionable na po, no, na nagawa at hindi maipaliwanag kung saan napunta yung pera na yon. Nandoon napunta yung ibang pera kay Kokoy Villamin, yung ibang pera napunta kay Mary Grace Piatos, napunta kay Jukes de Asim, napunta sa Dodong Gang. Sino po yung mga yon? Ultimo po yun, wala po silang paliwanag eh. Ultimo po yun, hindi ho nila kayang ipaliwanag mga kababayan eh. Di po ba? Kaya, hahayaan na lang natin na questionable sa taong bayan saan pumunta yung pera? Kaya umabot ng impeachment. Diyan, gisahin, alamin. Or baka natatakot talaga sila, mga kababayan, mga boss chief, amo sir, kasi nga napakahina ng depensa nila. Mapapansin mo din ho yan, mga bossing, doon sa mga supporter nila. Makipag-usap ka doon sa mga supporter nila, walang isasagot sa iyo. Sasabihin lang sa iyo, adik ka. Sasabihin lang sa iyo, ano ba yung mga sinasabi nila? Lost nimo. Paulit-ulit lang pong ganun. Kasi nga, walang mga naririnig doon sa kanilang mga sinusuportahan. 'Di ba? Yan, Dodong Bunal pa. Meron pa sabi ni Ginger Cat, si Dodong Bunal, si Marian Rivera at Chel Jokno, nadamay pa. Ano kaya ang no? Ano kaya pakiramdam ni Chel Jokno? Mga bossing. Yung nasa harapan niya, no? Yung sinasabi, kasama sa confidential funds na nakatanggap si Chel Jokno, tapos siya prosecution panel. Yan, mga bayaran. Ganyan lang ang mga sinasabi niya mga yan eh. Kasi nga po, hindi nila kayang idepensa yung mga idol nila dahil wala din pong depensa. Congress dahil Eto, si Inday Sara Duterte. Mga senador, pakinggan nyo ito ha. Gusto nung tao. Gusto ng Vice Presidente na matuloy yung impeachment. Bakit ano yung inaano nyo? Na ayaw ninyo o puspon kayo ng puspon? well yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress dahil ang composition ng House of Represent. Hanggang dun lang.